Buong akala ng isang babae na nagbubuntis siya ng kambal. Ngunit nang makarating sila sa opisina ng doktor at tignan siya nito, nagkaroon sila ng isang napakalaking sorpresa sa kanilang natuklasan. Ang babaeng si Lauren ay nakaupo sa harap ng kanyang banyo habang naglalagay siya ng lipstick. Nakatitig siya sa salamin habang sinusubukan na pagandahin at ayusin ang kanyang itsura. Ang kanyang asawa naman na si Dave ay nakatayo sa pintuan. Siya sabi kung gaano kaganda ang asawa niya habang pinapaalalahanan nito na malapit na silang mahuli sa kanilang doctor's appointment. Matyagang naghintay si Dave sa kanya mula umaga habang pinupuri niya ang lahat ng mga sinusukat na dress ng kanyang asawa upang hindi na nga humaba pa ang kanilang pag-usap. Pagkatapos ng 3 mga damit na naisukat ng babaeng si Lauren, ay saka lamang siya nakapagdesisyon kung anong damit ang isusuot niya. Pero hindi pa tapos ang kanyang paghahanda. Iniisip niya pa kasi kung paano niya aayusin ang kanyang buhok at kung paano niya rin ilalagay ng tama ang kanyang makeup. Gusto niyang magmukhang maganda at hindi pagod, tulad ng ibang nagbubuntis. Matapos pa nga ang kaunting pag-uudyok pa mula kay Dave, pumayag na siyang pumunta sa doktor makalipas ang 30 minuto. Labis na nakaramdam si Dave ng kaginhawaan. Ngayon kasi ay isang malaking araw para sa kanila. Ito ang araw kung saan makukumpirma na nila mula sa doktor kung magkakaroon ba sila ng kambal na mga anak. Sobrang excited ang nararamdaman nilang pareha. Sa kanilang unang konsultasyon kasi sa doktor, sinabi sa kanila na mataas daw ang Human Chronic Gonadotropin o HCG na nakita kay Lauren. Ito ay isang hormone na ginagawa ng placenta sa panahon ng pagbubuntis at ang hormone na ito ang tumutulong para pakapalin ang lining ng matres ng isang babae upang suportahan naman ang lumalaking sanggol at nagsasabi sa katawan na kailangan ng itigil ang pagreregla dahil may nabubuo ng sanggol sa matres ng babae. Ibig sabihin lamang nito, kapag mataas ang HCG ng isang babaeng nagbubuntis, ay maaaring hindi lamang isa ang batang pinagbubuntis niya. Kaya naman, sobrang namangha sina Lauren at Dave nang marinig ito. Ang ideya ng magkakaroon sila ng kambal ay talaga namang nagpasaya sa kanila. Pakiramdam nila ay espesyal na gantimpala ito. Matapos kasi ang ilang mga taon nilang pagsubok upang magbuntis, ngayon ay biniyayaan pa sila ng hindi lamang isang anak. Iniisip nila ng dahilan kung bakit hindi sila mabuntis-buntis noon ay dahil sa sobrang aktibo ang babaeng si Lauren na palagi nga itong tumatakbo upang mag-ehersisyo. Iniisip nila na ito ang maaaring nagdulot ng hindi regular na regla ng babae. Pero nahihirapan din naman si Lauren na bawasan ang kanyang pag-ehersisyo o pagtakbo dahil ito lamang ang isang bagay na nakakapagparelax sa kanya. Sa pamamagitan kasi ng pagtakbo ay naibabaling na Lauren ang kanyang isipan sa ibang bagay. Sa tuwing nahihirapan siyang mag-isip na hindi sila magkaanak. Kaya naman ang gagawin niya para kumalma ay tatakbo siya ng tatakbo upang sa gayon ay kahit sa saglit na panahon ay malimutan niya ang kanyang mga problema. Si Lauren sa mga pagkakataong ito ay nasa 28 taong gulang na at nagtatrabaho bilang isang psychologist sa paaralan para sa mga bata na may espesyal na pangangailangan. Kasing idara niya rin naman ang kanyang asawa at nagtatrabaho naman si Dave sa isang opisina. Magkasama silang kumikita ng sapat na pera at kung tutusin ay kayang-kaya naman nilang buhayin ang kambal. Bagaman hindi iyon bahagi ng kanilang orihinal na plano. Sa una, plano talaga ng mag-asawa na magkaroon lamang ng 2 anak, isang lalaki at isang babae na merong agwat na 2 hanggang 3 taon. Gayunpaman nang hindi nga maging epektibo ang natural na paraan ng pagbubuntis, nagsimula na nga silang maghanap ng iba pang paraan. At ang paraan na nahanap nila ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng pera. Ngunit handa na nga silang gumastos dahil gusto na nilang magkaroon ng anak. Kaya naman, binigyan si Lauren ng isang ovule drugs. Ilang linggo bago sumailalim sa tinatawag na intrauterine insemination. Sa loob ng 2 linggo ay injectionan siya ng sperm cell na kung saan 25% ang tsansa na magtatagumpay ang proseso na ito. At meron nga rin silang 25% na magkakaroon ng kambal. Ang tsansa naman na magkaroon ng higit pa sa sobrang kambal ay napakababa lamang na maaaring umabot lamang ito sa 1%. Gayunpaman, 2 linggo matapos ang mga injection, tuluyan ngang naging positive ang pregnancy test
na buntis na si Lauren. At dito na nga rin napansin ng mga doktor ang mataas na porsyento ng HCG hormone sa babae. Kaya naman inirekomenda ng doktor ang isang ultrasound. Sa panahon ng ultrasound, nakita ng doktor ang 2 embryo sa screen. Kaya naman masaya sina Lauren at Dave na makita ang kumpirmasyon na magkakaroon nga sila ng kambal na mga anak. Akala nila ay tapos na ang ultrasound. Ngunit patuloy pa rin sa pagbibilang ang doktor na nagdulot sa kanila ng mas malaking sorpresa. Okay, may nakikita tayo ngayon na 1, 2, 3, 4, 5 mga embryo. Napakarami niyan. Wika ng doktor na nagdulot para maging labis ang pagkagulat ng mag-asawa. Tinitigan nila ang doktor na para bang hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Siguradong nagbibiro ka lang, Dok, hindi ba? Saad ng babae. Dahil talaga namang hindi karaniwan na magkaroon ng mga tao ng triplets, lalo na kung quadruplets o quintuplets pa ito. Hindi naman sila naghahangad ng ganoon kadami. Gusto lamang nila ay 2. Ngunit hindi pa tapos ang mga sorpresa. Sinabi ng doktor na gusto niyang bilangin ulit para siguraduhing tama siya. Nagtiyaga namang maghintay ang mag-asawa. Umaasang nagkamali lamang ang doktor. Ngunit hindi pala sila magkakaroon ng quintuplets o 5 mga anak. Nabasag ang kanilang mga pangarap dahil mas naging komplikado ang lahat nang makita ng doktor ang 6 na embryo na hindi niya napansin noong una siyang nagbilang. Magkakaroon sila ng sextuplets na puno ng katahimikan ng silid ng examination maliban sa tunog ng mga kagamitang medikal na patuloy lamang sa pagbibip. Mukhang nakakita ng multo ang doktor. Ito ang unang pagkakataon niyang makita ang isang babae na buntis ng ganoong karaming embryo. Para sa mag-asawa, halo-halo ang kanilang nararamdaman. Excited sila sa pagiging magulang ngunit labis ang pagkabahala sa dami ng kanilang magiging anak. Hinawakan ni Lauren ang kamay ni David, naghahanap ng kapanatagan. Hinalikan niya ang likod ng kamay ni Lauren. Pinapangako na nandito lamang siya at hindi na iiwan ng kanyang asawa sa gitna ng kanilang pagsubok na pinagdaraanan. Di kalaunan ay bumalik na sila sa bahay na sobrang bigat ang kanilang kalooban. Sinisikap naman nila na hindi isipin ang idea ng pagkakaroon ng 6 na anak sa isang pagkakataon lamang. Hindi pa rin naman pinapakita ni Lauren na sobrang nag-aalala siya. Mga ilang araw pa, tinawagan sila ng doktor para bumalik sa kanyang opisina, kung saan kumonsulta na nga ang kanilang doktor sa iba pang mga OB-GYN na doktor, na kung saan pagdating nila sa opisina ay agad na nagbigay ng payo ang ibang mga doktor sa mag-asawa. Diretso sila sa punto at inilahad sa mag-asawa ang isang proseso na tinatawag na selective reduction. Ito ay isang kaso kung saan maaari nilang patayin o patigilin ng paglaki ng ibang mga sanggol upang magkaroon ng mas malaking tsansa na makasurvive ang iba pa. Dahil ang 6 na anak ay masyadong marami at siguradong magkakaroon ng kompetisyon para sa mga sustansya at oxygen ang mga batang ito. Naglaan ng mag-asawa ng ilang linggo para pag-isipan ito. Sa panahong ito, si Lauren ay patuloy na tumitingin sa mga sonogram. Pinagmamasdan niya ng maigi ang bawat embryo at ang bawat isa ay hinahangaan niya na para bang sila ay mga sanggol na naipanganak niya na. Habang pinagmamasdan niya nga ang larawan ng mga sanggol, ay mas lumalaki ang nararamdaman niyang pagmamahal sa mga ito. At hindi nga niya kakayanin na meron siyang patayin ni isa man sa kanila. Sa kabilang banda, patuloy lamang na umaandar ang araw. At para kay Dave ay mas naging logical siya sa pag-iisip ng kanilang sitwasyon. Binigyan niya ng pansin ng maayos ang bawat mga embryo. Nagugulat siya sa himala ng buhay na lumalaki sa katawan ng kanyang asawa. Ngunit alam niya rin naman ang kahalagahan at kailangan niyang matiyak na malaki ang tsansa na makasurvive ang kanilang mga anak, kung saan ay napakahirap isipin na maaaring malagay sa peligro ang kanyang asawa at ang iba niyang mga anak kung ipagpapatuloy lamang nila ang pagpapalaki sa 6 na mga bata sa sinapupunan ng kanyang asawa. Kaya naman sinikap niyang kumbinsin si Lauren na tignan ang mga bagay sa isang makatwirang paraan. Mahal, paano kung mas mabuti talaga yung sinabi ng mga doktor? Paano kung mas okay para sa iyo at sa iba nating mga anak na napatigilin na lamang natin yung paglaki ng ibang mga sanggol habang maaga pa? Pagbibigay suwestyon ni Dave. Umiyak naman at nakiusap ang babae.
na huwag siyang piliting pumili. Paano niya ba naman kasi matatanggap na kailangan niyang pumili ng anak niya na mabubuhay at mamamatay? Nauunawaan naman ni Dave ang kanyang nararamdaman dahil pareho naman nilang anak ito. Ito ang pinakamahirap sa lahat. Ngunit hindi nga kalaunan ay sumang-ayon na rin naman si Lauren na pag-isipan ang sinabi ng mga doktor. Kasama na lang inimbestigahan kung aling embreyo ang kanilang papatigilin na sa paglaki. Ngunit nahirapan silang mamili. Ang lahat ng sanggol ay tila malulusog naman at lumalaki ng normal. Malaki naman ang tsansa na kung hahayaan lamang nilang lumaki ang mga ito, ay magiging maayos ang 6 na mga anak nila at lalabas ito ng normal sa mundo. Kaya naman binalitaan nila ang doktor sa kanilang desisyon, na kung saan ay sinuportahan naman sila ng doktor. Nagdesisyon na kasi sila na hahayaan lamang nila ang 6 na mga sanggol sa sinapupunan ni Lauren at wala silang pipiliin na mamatay sa mga ito. Alam naman ng mag-asawa na ito ay malaking pagsubok sa kanila sa bawat aspeto. Ngunit handa na nga silang harapin ito. Alam naman ng mag-asawa na ito na hindi nila kayang harapin ang lahat ng mga pagsubok ng mag-isa lamang. Kaya nagsimula na nilang ipagpaalam sa kanilang mga malalapit na pamilya at mga kaibigan ng tungkol sa pagbubuntis ilang buwan bago ang kapanganakan ni Lauren. Kailangan nila ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha upang suportahan sila sa unang mga taon ng pagpapalaki sa kanilang mga anak. Dahil talaga namang kinikailangan ng isang buong nayon upang magpalaki ng isang bata. Kaya isipin mo na lamang kung gaano karaming tao ang kakailanganin nila para sa pagpapalaki ng 6 na mga anak. Talaga namang napakarami. Nagtitiwala rin sila sa Diyos upang panatilihin na maayos ang kalusugan ni Lauren at ng mga sanggol na kanyang daladala. Sa pag-usad pa ng pagbubuntis ni Lauren, nagsimula itong makaapekto sa kanyang kalusugan. Lumaki na ng tuluyan ng kanyang tiyan at namamaga na rin ang kanyang mga paa at muka. Palaging hindi komportable si Lauren at kailangan niyang mag-adjust sa kanyang posisyon sa pag-upuman o paghiga. Kahit kasi gusto niyang lumabas ng mga sanggol, masyado itong delikado dahil maaaring mabawasan nito ang kanilang tsansa na makasurvive. Ipaniliwanag ng doktor kay Lauren at Dave na mas ligtas para sa mga sextuplets na isilang kapag nalalapit na ang ika-30 linggo ng pagbubuntis ng babae. Alam mo kasi Lauren, kapag triplets ang anak mo, napakadelikado na kapag ika-25 linggo pa sila isisilang. Paano pa naman kaya kung sextuplets? Kailangan silang isilang sa 30 weeks mong pagbubuntis. Pagpapaliwanag ng doktor sa kanila. Dinagdag pa ng doktor na ang mga sanggol na isisilang ng mas maaga ay mas malaki ang tsansa na magkaroon ng malubhang depekto sa isipan man o sa katawan nila. Kaya naman noong sumapit na nga ang ika-30 linggo ng pagbubuntis ni Lauren, ay naka-schedule na siya para sa isang cesarean. Sa araw ng kanyang panganganak, mayroong 35 mga medical personnel sa kwarto na kung saan ay nahahati sila sa ilang mga grupo upang maayos na mapangalagaan ang mga sanggol habang sila ay isinisilang. Ang 6 na sanggol na ito ay sinilang sa pagitan ng 10:26 at 10:30 ng umaga. Kasama ni Lauren si Dave sa loob ng operasyon at pinili niyang manatiling gising para rito. Nakita niya ang kanyang mga munting sanggol bago sila dalhin sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU ng mga grupo ng medical personnel. Ang pinakamabigat na sanggol ay tumitimbang ng halos 1 kilo at samantalang ang pinakamaliit ay tumitimbang lamang ng kalahating kilo. Ipiniliwanag ng neonatologist ng mga sanggol na pinanganak na merong mabababang timbang ay malaki ang tsansa na magkaroon ng komplikasyon ilang linggo matapos silang maipanganak. Kaya naman kinikailangan nito ng maingat na pagsubaybay at pangangalaga. Nakita nga lamang ni Lauren ang kanyang mga sanggol na anak 4 na araw matapos silang isinilang. Ang unang sanggol na nabuhat niya ay si Allison, na tila ba'y nagmamatigas at patuloy lamang sa pag-iyak na ayaw nga tumahimik. Pero nang hawakan nito ng maigi ni Lauren ay bigla namang tumahimik ang kanyang anak, na para bang nakikilala niya na ang dumating at humawak sa kanya ay ang kanyang nanay. Napuno ng luha ng kasiyahan ng mga mata ni Lauren. Sa kabuuan, si Lauren ay nanganak ng 3 lalaki at 3 babae na pinangalanan niyang Andrew, Noah, Benjamin, Luke, Levi, Thomas, Allison Kate, Caroline Grace at Leia Michelle. Agad din namang tinignan ni Lauren ang lahat ng kanyang mga anak
at mukhang okay naman ang kondisyon ng mga ito. Ngunit napansin ng mga doktor ang isang bagay na talaga namang nakababahala, lalong-lalo na para sa sanggol na si Leia Michelle. Hindi kasi lubusang nag-develop ang kanyang mga baga at iba pang mga organs. Kabilang na rito ang utak ng sanggol. Tila himala na nabuhay pa ito dahil kaunting nutrisyon at oxygen lamang ang nakuha ng sanggol habang ito ay nasa sinapupunan. Napag-alaman kasi ng mga doktor na nabaon ang posisyon ni Leia sa sinapupunan ng kanyang nanay at natabunan siya ng iba niyang mga kapatid na lalaki at babae. Tapat ang mga doktor sa mag-asawa. Si Leia ay maaaring magkaroon ng panghabang buhay na kapansanan at sa mga pagkakataon na ito ay kailangan siyang alagaan ng kanyang mga magulang buong buhay. Nang marinig ito, sobrang nadurog si Lauren at mabilis na lumabas sa opisina ng doktor patungo sa pasilyo ng ospital. Agad naman siyang sinundan ni Dave, ngunit napakabilis maglakad ng babae. Nahabol niya lamang ito sa labas at bago pa siya tanungin kung ano ang mali, bigla itong sumigaw at bumuhos ang pag-agos ng kanyang mga luha. Mabilis naman siyang niyakap ni Dave ng mahigpit. Hindi alam kung ano ang sasabihin para mapagaan ang kalooban ng kanyang asawa. Sa pagitan ng mga pag-iyak ng babae, inamin ni Lauren ang kanyang nararamdaman na pagkukulang at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa nangyari kay Leia. Kung sana, pumayag na lang sana akong sumailalim sa selective reduction nung narekomenda yun ng mga doktor. Baka hindi na ganoon pang nahirapan si Leia. E di sana, hindi na lang siya sinilang sa mundong to na naghihirap ng ganun. Pinagaan naman ni Dave ang kanyang kalooban. Hindi mo yun kasalanan, mahal. Ginawa natin ang lahat, ginawa mo ang lahat para bigyan ng buhay ang ating mga anak. Para bigyan sila ng pare-parehang tsansa na lumabas sa mundong to. At yun ang naging pinakamatapang na desisyon natin sa buhay. Wala tayong kasalanan. Simula pa lang, natanggap na natin na haharapin natin kung anumang pagsubok ang darating sa ating buhay. Hindi ba? Yun yung pinangako natin sa sarili natin. Yung tinanggap natin na magkakaroon tayo ng 6 ng mga anak. Mahigpit na niyakap ni Lauren si Dave. Nagpapasalamat para sa sinabi ng lalaki sa kanya. Tiniyak naman ni Dave na susuportahan niya ang kanyang asawang babae at magkakasama silang malalampasan ito. Matapos ang 4 na buwan sa ospital, ang mga sanggol ay isa-isa nang nakauwi. Si Leia ang huling nakauwi sa kanila. Ito'y nagbigay kay Lauren ng pagkakataon na makabawi at makapag-adjust bago pa makauwi ang lahat ng mga anak niya sa kanilang tahanan. Handa na siyang mag-alaga para sa kanila. Marami din naman siyang natanggap na tulong mula sa iba't ibang mga tao sa buong proseso ng kanyang pagbubuntis at panganganak. Kadalasan ay may mga kamag-anak at kaibigan siya sa paligid na laging sumusuporta sa kanila at nagbibigay ng tulong. Nakabuo rin naman ng sistema ang mag-asawang si Lauren at Dave dahil meron ngang mga volunteers na gustong tumulong sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Kaya naman nagkaroon sila ng schedule para sa mga ito upang malaman ng mga volunteers kung ano ang kinikailangan nilang gawin. Maraming mga kaibigan nga ang tumulong sa kanila para mag-alaga ng mga sanggol na kung saan ay pumupunta pa nga ang mga ito kahit na sa gitna pa ng gabi upang mapaliguan ng mga bata at maglaba ng kanilang mga kasuotan. Tuwing gabi ay nagigising naman si Lauren upang ihanda ang mga bote para sa susunod na 24 na oras sa buhay ng kanyang mga sanggol. Pagkatapos ay inilalagay niya ito sa ref na may mga label para malaman ng lahat kung aling bote ang para kanino. Kinikailangan ito dahil magkaiba ang pangangailangan sa nutrisyon ng 6 na sanggol. Sa isang punto pa nga ay 4 na magkakaibang mga brand ng gatas ang kanyang binibili upang maibigay lamang ang nutrisyon na kinikailangan ng kanyang mga sanggol. Napakabait din naman ng mga volunteers sa kanila na kung saan ang mga tao ay laging nagpapadala ng mga hapunan para kina Lauren at Dave sa loob ng 1 taon. Marami ring nag-donate ng mga gamit na talaga namang kinikailangan ng mga bata. Mahal ang gatas at madalas itong maubos agad. Kaya naman kung minsan ay kinakapos ang mag-asawa at umaasa lamang sila Lauren sa mga second hand na damit at ang mga diaper naman ng mga bata ay kusang inaabot sa kanila ng kanilang mga kaibigan. Mabilis na lumipas ang panahon. 2 taon simula noong nanganak si Lauren sa 6 na mga bata ay hindi niya na nga kinikailangang suotan ng diaper ang mga ito dahil marunong na silang mag-isang pumasok sa banyo. Habang ang batang si Leia naman na punong-puno ng komplikasyon na inakala ng mga doktor na hindi nga mabubuhay ng normal
Ngunit salamat sa pangangalaga ng mag-asawa at sa mga volunteers katulad na lamang ng mga kaibigan at kapamilya nila na pinuno ng pagmamahal ang bata, ay unti-unti rin namang gumanda ang kondisyon ni Leia. Nga lamang ay hindi siya makapaglakad ng maayos, ngunit kaya naman siyang kausapin at kaya na rin makagawa ng mga simpleng gawain na inakala ng mga doktor na hindi kakayanin ng bata. Tunay ngang pagmamahal ang isa sa pinakamapangyarihang bagay na pwedeng matanggap at mangyari sa kahit na sino sa atin. At ang buhay na patunay doon ay ang batang si Leia, na ngayon nga ay nakakasabay na sa kanyang mga kapatid. 2 taon pang makalipas at 4 na taong gulang na sila, kung saan ay sabay-sabay nga silang nakapag-aral sa kindergarten, kasama na si Leia. Pero dahil alam naman ng 5 niyang mga kapatid ang espesyal niyang pangangailangan, ay lagi silang nandyan para kay Leia upang suportahan ang mga pangangailangan nito. Pinangako rin nila kay Leia na gagawin nila ang lahat para alagaan at ibigay ang mga pangangailangan nito kahit na dumating pa sa punto na tumanda na sila at magkaroon ng iba't ibang mga pamilya. Sobrang saya naman ni Lauren at Dave dahil nagpalaki sila ng mabubuting mga bata na noong una ay pinuno nila ng pagmamahal at ngayon nga ay pagmamahal na rin ang ibinabahagi ng mga batang ito sa iba pang mga tao, lalong-lalo na sa kapatid nilang si Leia na lubang nangangailangan nito. Malayo pa ang takbuhin ng malaking pamilya ni Lauren at Dave, ngunit ni minsan simula noong mapanganak nila ang 6 na mga bata ay hindi sila nagsisisi na pinaglaban nila ng pantay-pantay ang buhay ng mga ito at wala silang piniling mamatay noong nagbubuntis pa lamang si Lauren. Kaya naman ang bagay na pinakakinatatakutan nila ay nagsilbing pinakamalaking biyaya pala na pwede nilang matanggap sa kanilang buhay. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.